mga boss. Oh, speaking of talo, eto nakangamoy. Mukhang naaamoy ng dating Pangulong Duterte na mukhang may tulog talaga siya. Kanina may nag-comment na diyan, eh, 'no? 1,300 viewers. Kanina may nag-comment diyan. Nararamdaman nila na may tulog sila sa Nograles. Aba, oo, mga kababayan. Bakit ho? Hmm, ikaw ba naman 2024, buong 2024 marinig mo, 'no? Eh, dito sa Davao sinasabi nila safest city daw sa Southeast Asia. Yun naman pala, eh, dalawa yung logbook daw po. Ito po ay ayon at base po doon sa, um, na destino sa Davao. Wala hong iba kundi si General Torre, mga bossing. Eh, sinasabi nila safest city daw ang Davao sa buong Southeast Asia. Eh, yun naman pala dalawa yung logbook, isa yung nasa labas para doon magrereklamo yung tao, tapos pagka kinagabihan isasalin, dalawa lang, 'no? Dalawa lang doon sa ano, sa loob na logbook. Tapos siguro baka ang ilalagay lang nila dun, nahuli nagtatatlo tala. Alam niyo yung tatlo tala, mga boss? Oh, yung Caracruz. Oh, oh eto, muntik magsuntukan dahil sa videoke. Yung mga gano'n lang ilalagay. Pero yung mga snatcher, pero yung mga, nahuhuling mga bumabatak, mahuhuling mga, pusher, hindi sinasama. Pero mga bossing, 2024 din, 'di ba madaming nahuli? 37 yata na nagtatrabaho sa loob ng munisipyo. Lahat positibo. Lahat lahat positibo ho, mga kababayan. Oh, paanong gaganahan yung mga taga Davao? Oh, nalalaman nila yung mga katotohanan. Ilang pulis yung positibo din sa kanila? 8, 'di ho ba? So, ako ho, isa din sa naniniwala na 'yan ang posibleng ikatalo at 'yan ang posible ho na ikalaglag po ng mga Duterte diyaan sa Davao. 'Yan po ang nakikita kong mga puwedeng maging dahilan upang yung kanilang dating baluarte na napakahaba po na sila ay, namuno diyan, eh, baka mapalitan po ng Nograles. Sabi ni Freddy, "Ang mali sa inyo naging tama sa inyo dahil sa pera sa totoo lang." Mark Ramos, Ramos po, 'no, hindi ka masaya kasi ang tama naging mali sa inyo dahil sa pera. Wait lang, hindi ko makitang tama yung 20,000 to 30,000 na mga nategi, 'no? Karamihan do'n, eh, walang kinalaman sa droga. Hindi ko nakitang tama 'yun. Saan ba tama 'yun? Hindi ko din makitang, tama yung sinabi ng dating Pangulong Duterte na ano, sabi niya, eh, "Etong mga 'to, kumbaga binubuyo naming manlaban." Suko na, bubuyuin mo pa manlaban? Gusto ng pumasok sa oblo, ang sasabihin mo pa, buyuhing manglaban? Oh, kitilin yung buhay nung isang tao. Eh, paano kung ang gusto nun, kapag nahuli ko suko na ako, tapos, makukulong ako, baka mamaya mabigyan ako ng pardon, baka mabigyan ako ng parol. Oh, para paglabas ko, eh, buhay pa ako para sa mga anak ko. May pagkakataong magbagong buhay. Eh, hindi, ang dating Pangulong Duterte sinasabi, binubuyo, na manlaban. Tama ba yun? Sa saan may tama yun? Sige nga, paki-explain, gusto kong malaman yung eksplanasyon niyo. Gusto kong maliwanagan dun sa eksplanasyon niyo na tama yun. West Philippine Sea, ano tamang naibigay sa atin? Yung sinasabi ni Roque na nung sila ang namumuno, eh, patago nilang kinukumpuni yung BRP Sierra Madre. Mga bossing, tayo may karapatan dun tapos patago na kukumpunihin. Sinisi pa si PBBM kasi si PBBM nagmamagaling, eh. Kapagka pinapaayos yung, BRP Sierra Madre, eh, kumbaga ipinangangalandakan, eh. 'Di ba? Sige nga, gusto ko lang marinig yung sinasabi niyong tama sila. Gusto ko lang marinig.
kung tama ba yung sinasabi ng Vice Presidente na ayaw niya ipaliwanag kung saan napunta yung pondo ng confidential fund. Sige nga, tama din ba yung 250,000 isang safe house, isang gabi? Yung mga Kokoy Villamin na mga naririnig mo, tama? Alam niyo ho mga kababayan, gustong-gusto kong marinig ho talaga yung kanilang mga reason, yung kanilang mga dahilan kung bakit sila nakasuporta at kung bakit nila nasasabi na itong mga ito ay tama para sa kanila. Bakit ho? Baka sakali na maliwanagan ako, baka nga mali yung aking paniniwala. Oh, sabi ng dating Pangulong Duterte, "Tumakbo ako pagka-mayor ulit, kaya umayos kayo." Ayan, may banta agad. Ewan natin ha, kung uubra ito sa mga taga Davao ngayon ulit. "Tumakbo ako pagka-mayor uli, kaya umayos kayo. At ang anak ko si Baste ang vice mayor." Mga boss, si Baste hindi pa naman ho tapos yung kanyang ano, termino sa pagka-mayor, eh. Ano sa tingin ninyo, bakit ang dating Pangulong Duterte ang tumakbo sa pagka-mayor? Kasi nakita ho nila mga kababayan na may tulog si Baste Duterte versus Carlo Nograles. Ano ho, hindi kakayanin nung Baste Duterte. Eh, yung Baste Duterte mukhang tambay versus doon sa isang, mambabatas. Yung Baste mukhang mambubutas lang ho, mga bossing. So, sabi ng dating pangulo, "Ako tatakbo, may talo ka diyan." Hmm. Para kung sakali, eh, bagay sinabi naman dito ng dating Pangulong Duterte, "Kung ako ay mategi, eh, Duterte ulit, Baste ulit." Kumbaga, gusto lang ho nila mga bossing i-save, nangangati talaga ang ilong ko nandito, oh. Gusto lang ho talaga nilang i-save yung baluarte nila na sila po ang mayor, mga boss. Hmm. Pero madami nagsasabi kahit si dating Pangulong Duterte pa ang tumakbo ng pagka-mayor diyan, doon sa mga nalaman nila noong 2024 ay malabo sa mas malabo pa sa tubig kanal, mga bossing, na manalo daw si dating Pangulong Duterte. Ituloy ko ha, forbid magkasakit ako, mategi ako, Duterte pa rin ang mayor. Oh, yun yung estilo ho nila, mga kababayan. Save the ano, kumbaga i-save yung upuan ng mayor, 'no? Kung sakali na mawala ang dating Pangulong Duterte, Baste ulit. Oh, ngayon mapapaisip kayo, 'di ba? Eh, ang dating Pangulong Duterte naman kita niyo na din, hindi na lingid sa ating mga kaalaman, mga bossing, na kahit ano konti na lang ho ito. Sabi ni Mary Grace Piatos, ibig sabihin gumulo ang Davao dahil kay Baste. Ha, ha, digong ginulo ba ni Baste? Oo, 'no? Tuloy, "Huwag ninyong iwan ang mga Duterte dahil ang mga Duterte hindi kayo iniwan kailanman." Oh, hindi daw kayo din. Pero, yung sinabi po ni General Torre na hindi totoo, 'no, na hindi daw ho totoo yung mga safest city ang Davao sa Southeast Asia dahil dalawa daw po yung logbook. Hmm, pang-iiwan na sa inyo yun, eh, 'di ba? Oh, sabi ni Freddy Sus Mariusip Mark, kung alam mo lang sa ginawa mo baka magsisi ka. Nagsabi ko lang sa'yo baka huli ang pagsisisi. Bakit ipapategi ako ng dating Pangulong Duterte? Eh, bago pa lang naman ho kami pumasok sa mga ganitong political vlogging alam na namin 'yan. Alam na namin kung sino yung mga makakalaban namin. Diyos ko ka naman. Ikaw ikaw naman. Pati ba naman ako tinatakot mo, umaga, hapon, gabi, almusal, tanghalian, hapunan, meryenda, isama mo na yung midnight snack, nagbabasa kami nung mga death threat sa amin. Kaya yang mga 'pag ganyan-ganyan niyo, tinatawanan na lang namin 'yan. Sabi ni Purifikasyon Roque, nawawala ang S-Lab 'no, 'pag Nograles ang manalo. Yari. Tuloy natin, huwag niyo daw iwan. Siguro ho nararamdaman na mga bossing 'no, ng mga Duterte.
na unti-unti na nga silang iniiwanan po doon sa Davao. Siguro nararamdaman nila, naku, ang mga taga Davao, eh, mukhang gustong makalasap ng, pamumuno ng Nograles. Oh, bakit sabi, "Bakit ninyo kami papalitan?" Oh, hindi naman ho magtatanong 'yan si dating Pangulong Duterte kung hindi nila nararamdaman 'yan, eh, 'di ho ba? Oh, "Bakit ninyo kami papalitan? Wala naman kaming ginawang masama sa inyo." Ramdam na ho kasi, mga kababayan, yung ramdam na yung pagkaubos ng supporter, ano? "Wala naman kaming ginawang masama sa inyo, hindi kami nangurakot." Oh, ako kasi hangga't hindi po nila naipapaliwanag ho, yung sa mga confidential funds, iisipin ko 'yan. Nakurakot ba yung pera nung confidential funds? Bakit ang dating Pangulong Duterte simula nung umupo, ganito kalaki yung confidential fund, biglang naging 4.5 billion, 4.5 billion. Hindi kaya dahil ang dahilan nila, eh, 'pag confidential funds ang pinag-usapan, eh, hindi nila puwede itanong sa atin 'yan. Kasi idedepensa tayo nung mga DDS na confidential nga, eh. Oh. Kaya doon naglobohan po yung mga pondo, 4.5 billion, 4.5 billion. Oh, mga DDS, bawal tanungin ang dating Pangulong Duterte diyan sa mga confidential fund na 'yan, 'no? Hindi kami nangurakot, trabaho lang, lahat para sa lipunan. Trabaho ho ba 'yun, dating Pangulo? Yung mga nadamay po, 'no, doon sa laban kontra droga, yung pa-EJK ninyo, walang mga kinalaman sa droga. Eh, ayaw namin ng trabahong gano'n. Kasi pati ho yung mga inosente nadadamay ho, 'di ho ba? Sabi ni Edmundo Libertad, "The best president ever had. Viva BBM!" Sabi, oh. "Tuloy lang pakipaglaban sa West Philippine Sea." Oh, ano 'yan, na inaagaw ng China. Korek ho. Kay dating pangulo, alaw siyan. Kay dating pangulo, papaniwalain ka niyan na magje-jet ski siya doon sa ano, magje-jet ski siya papunta doon, ano. Tapos ano, 'pag nanalo na, sasabihin sa mukha ninyo, eh, kayo pala, eh, hindi pala kayo marunong, eh. Eleksyon nun tapos maniwala kayo. 'Di ho ba? Diyos ko, kung ayaw